Sino dito, ang desire ng puso mo, payamanin ka ni Lord? Can I hear your amen? So napakahalaga na pag-usapan natin ang topic na ito ng integrity. Dahil kapag tayo ay pinagkatiwalaan, inalaw ni Lord na makahawak tayo ng maraming mga pagpapala pero walang integrity sa buhay natin, masasayang, mababaliwala, o mapapasama ang tao. Nakarinig na ba kayo ng tao na kung kailan pinagpala? Kung kailan yumaman? When we are talking about material things, finances, kung kailan pinagpala ng pera, doon nasira ang buhay. Nakalimutan ang isang napakalagang bagay, kinakailangan mahubog ang ating mga puso, mahubog ang ating mga pagkatao. Ako po ay medyo inuubo kasi yung aming mga sessions doon, inaabot ng madaling araw. Hindi naman kami nakikipagsabayan ng Rebsel, pero may mga pagkakataon, alas 12, alas 2 ang tulog, gumigising pa kami ng masyadong maaga. Nagtataka nga kami sa mga kasama namin, parang hindi sila tinatablan ng puyat, mga sanay sa puyatan. So bago tayo magtungo sa ating pag-uusapan, let us recite Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ang topic po natin sa umagang ito, oneness of God with His Word. Because we are talking about integrity. Oneness of God with His Word speaks of the absolute unity between God's nature and His Word. It means that God does not separate Himself from what He speaks. His Word is not just information, but a revelation of His presence and His purpose. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi mapaghihiwalay ang Diyos at ang Kanyang mga salita. His Word always represents Himself. Kapag nakatanggap ka ng pangungusap kay God, coming from His Word, coming from men and women of God, according to His Word, ang kausap mo, parang ang kausap mo mismo, kaharap mo ang Diyos na nangungusap sa iyo. And I want you to learn to listen to God's voice. Nakakalungkot, hindi na natuto ang taong makinig sa tinig ng Diyos. Naging unfamiliar tayo sa tinig ng Diyos. Subalit bilang Kanyang mga anak, ina-expect ni Lord, familiar tayo sa tinig niya. Because the sheep knows the voice of the shepherd. Amen. Amen. Paano madidevelop yan? Kaya nga, yung salita, ma-develop.
Sasanayin mo talaga ang sarili mo upang maging familiar sa iyo ang tinig na alam mo na hindi lang yan likha ng iyong isipan. Hindi lang yan bugso ng iyong damdamin. Hindi lang yan dulot ng mga nangyayari sa iyong paligid. But you know and you know that God is speaking to you. Napakahalaga nun, makasanayan natin. Walang pinagkaiba yan sa taong kilala mo. Pag siya ay nagsalita, alam mong kahit nakapikit ka. Pag nagsalita ang tatay mo, alam mo, kahit nakapikit ka, siya yan. Nung ako ay bata pa, hindi katulad sa panahon ngayon, ang mga bata ang hawak ay mga gadget. Nung panahon ni Connie, pagdating ng hapon, pag uwi ng mga bata galing eskwela, magtitipon-tipon na yan sa labas para maglaro. Pero pagka magdidilim na, maririnig ko na ang sit-sit ng daddy ko. At kahit nasaan ako, kahit nasa loob ako ng bahay, ng aking kapitbahay, kalaro, at merong ibang sit-sit, alam ko kung ano ang sit-sit. Sit-sit pa lang yun. Kailangan bago dumalawa, nasa bahay ako. Hindi uso sa amin ang nagbibilang. Yung, isa! Makakatikim ka sa akin. Dalawa! Wala pa rin. Dalawat kalahati, may kalahati pa. Kaya't maraming natututo ng delayed obedience. Pwede naman palang i-delay. Isa pa lang. Isa pa lang. Ngayon, ang mga apo namin, tinuturuan namin. Kasi dati, ang mga magulang ang nagbibilang. Ngayon, mga bata, last 5 minutes. Napakahalaga na matutunan natin na ma-identify, maging familiar tayo sa tinig ng ating Diyos. Hindi pwedeng mapaghiwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Ano ang kinalaman nito sa integrity? Integrity means wholeness. Ano ibig sabihin ng wholeness? Pag sinabing wholeness, it's being undivided. Alam niyo yung tao na minsan ito gagawin niya, minsan ito, parang ano ba talaga? Ano ba decision mo? Mahal mo ba talaga ako? Hindi ganun ang integrity. Ang wholeness, ang ibig sabihin nito, hindi undivided. It is the state where your spirit, soul, mind, even mouth, actions are aligned. Wholeness. Yan yung integrity. What you see is what you get. No contradictions. No double life. Kaya nga kailangan ang tao ma-develop eh. Kasi may mga bagay sa buhay natin na nakatago. Mga sikreto, ayaw nating malaman ng iba. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid.
Ano bang sekreto mo? Yan ang sisira sa integrity. Magkaibang integrity sa reputation. Maaaring maganda ang reputation mo, ang image mo sa harapan ng tao, pero ang integrity, yan ang nakikita ni Lord. Hindi mo pwedeng itago. Kaya tayo patuloy na binabago, inaayos ng Panginoon upang magkaroon talaga tayo ng tinatawag na integrity. Pero ang model ng integrity ay walang iba kung hindi si Lord. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin si Lord at ang kanyang salita. Pag sinabi ni Lord, gagawin ni Lord. Amen. Integrity means wholeness, consistency, and truth without contradiction. When we say God is one with His Word, we affirm that He cannot lie, cannot contradict Himself, and cannot speak apart from His nature. His Word is as trustworthy as His character. Kaya nga napakahalaga na matutunan natin na marinig, makatanggap ng pangungusap kay God. Ang gagawin ng dyablo, papaniwalain ka ng dyablo, papaniwalain ka ni Satanas na boring magbasa ng Bible, mag-devotion. Para gagawin mo ang devotion mo, ang pagbabasa mo o pag-aaral mo ng Biblia na obligasyon. Na hindi mo nauunawaan na pag natanggap mo yung pangungusap ni Lord, naranasan mo si Lord. Dahil siya ay totoo sa kanyang mga salita. Pag may sinabi siya si Lord, gagawin niya. That's integrity. Amen. At ang model ng integrity si Lord. Ang tanong, anong pangungusap ni Lord ang pinanghahawakan mo? Ang nakakalungkot kung ang hawak mo, pangako ng tao. Pangungusap ng tao. Wisdom ng galing sa tao. Dapat ang matanggap natin, Lord, ano ba ang pangungusap mo sa akin? Number one, I want you to realize that the Word is God's power. Sabihin nga natin, power. Sabi ng Psalm chapter 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made. Their starry host by the breath of His mouth. Gaano kadami ang between sa langit? Countless. Paano nilikha? Inutusan ba ng Panginoon ang mga anghel upang mano-mano na gawin, likain ang mga bituin? No! Ang sabi ng Word of God, sabi ng Bible, by the Word of the Lord. Sabihin nga natin, Word of the Lord. That's the power of God's Word. Na nagsalita siya, abay nalikha ang universe. Heavens and earths were created by the power of His Word. Grabe yun. The vast universe. Hindi nga maabot ng tao. Hindi
maabot ng kakayanan ng tao, ng talino ng tao, ng technology ng tao, ang vast universe. But God created the universe by the power of His Word. Anong kailangan mo kay Lord? Tanungin mo nga katabi mo, anong kailangan mo kay Lord? Meron ka bang natanggap na promise kay God sa pangangailangan mo? O pag may pangangailangan ka, tao ka agad ang maiisip natin, ako, kailangan kong lapitan si ganito. Kailangan kong mangutang kay ganito. Pero ang pinakamainam, makatanggap tayo ng pangungusap kay Lord. Why? Because the Word is the power of God. The Word is not passive. It is creative, authoritative, and unstoppable. Kaya nga ang sabi ng Hebrew 4:12, the Word of God is living and active. It's alive and powerful. Huwag nating titignan na ang tinutukoy lang dyan, yung hardbound na Bible na meron tayo o kung nasa mga gadgets na natin. Hindi lang yon. Pero the moment na pasahin natin yan, may kapangyarihan yan na kumikilo sa buhay natin. Yung pangako ni Lord na natanggap mo, yung utos ni Lord, yung instruction ni Lord, meron niyang power. When God speaks, reality obeys. Kaya wag tayong matatakot sa reality. Amen. Hindi, Bishop, pag tinitignan ko yung sitwasyon ko, matindi talaga. Nako, talagang tinaningan na ng doktor yung may sakit na yon. Paano kaya yon? But when God speaks, reality obeys. Ang nakakalungkot, maraming tao mas naniniwala sa reality, mas takot sa reality, kaysa sa pangako ng Diyos, sa utos ng Diyos. The truth of God's Word is the ultimate, the supreme reality. Amen. Sino dito naniniwala ang desire ni God pasaganahin ang buhay mo? Kaya lang ang pinaniwalaan mo yung reality. Kaya kung kikilos ka, kung anong sinasabi ng reality. That is why we are so discouraged. Hindi maipinta mukha mo, ang kilos mo, ang galaw mo, wala ka ng passion, wala ka ng excitement because of the reality. Ang sabi ni Lord, pagpapalain ka niya. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, kapatid, bagay talaga sa iyo ang mayaman. Lahat ng naniniwala, pumalakpak ka ng malakas na palakpak. Hallelujah! Kaya nga sabi nung sabi nung centurion kay Lord, Lord, yung aking alipin ay may nasa bingit ng kamatayan, may karamdaman. Pwede mo ba siyang pagalingin? Sabi ni Lord Jesus, sige, pupuntahan ko.
Sabi ng centurion, hindi po ako karapat-dapat. Kilala kita, Lord. Meron kang authority. Look at this. Just say the word. And my servant will be healed. Sinabi nga ni Lord, pagpapalaing kanya. Sinabi nga ni Lord, pagtatagumpayin kanya. Kaya lang, mas naniniwala ka kay reality kaysa kay God. Ang hindi mo naunawaan, if God speaks, reality, obey. Buti nga yung si reality, sumusunod kay Lord, ikaw hindi. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi ikaw yon, hindi ikaw yon. Dito sa Christ the Rock, natututo tayong sumunod sa salita, pangungusap ni Lord. Can I hear your amen? Kahit na, ito ang matindi kasi, yung natanggap mong instruction ay opposite sa current ng reality, ng world. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, ito mangyayari, you will be able to see, to taste God's will. His good, pleasing, and perfect will. Kaya lang, you are willing, sasagupain mo. Ito sinasabi ng sanlibutan, ang sinasabi ng sanlibutan, ang direction papunta dito, pero ang salita ng Diyos, ang direction papunta doon, willing ka bang sagupain yon? You will obey the word. Not the reality. Not the majority. Kasi nga, yung majority, takot sa reality. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito, ilagay natin ang confidence natin kay God sa kanyang mga salita. Because His Word carries the same omnipotence as His presence. Ano ibig sabihin ng omnipotence? All-powerful. Si God all-powerful. Amen. And because we cannot separate God and His Word, the Word of God is all-powerful. Kaya nga pag pinaniwalaan mo yan, tinanggap mo yan, nilakaran mo yan, kahit na opposite sa current ng world, you will experience the impossible will become possible. Amen. Tignan nyo kung gaano ka-powerful ang word ni God. Psalm 138 verse 2. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? Pwedeng paki-adjust mo nga kasi hindi makita yung nasa baba. Psalm 138 verse 2. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. Abay, dapat talaga purihin natin ang pangalan ng ating Diyos. Itaas natin ang pangalan ng ating Diyos na pagdating sa New Testament, pinakilala the second person of the Godhead. Anong pangalan niya? Lord Jesus.
Sabihin natin, Lord Jesus. And that name is so powerful. Nagkaroon tayo ng conference, diyan ginawa sa JCIA, sa North Caloocan. At yung isang speaker natin doon, the senior pastor of JCIA, si Bishop Derio Totosme. Hinahanap ka nga Sabi niya, sila daw ay galing sa pamilya ng mga albularyo. At ang kabilin-bilinan, kapag nakaranas kayo, naka-encounter kayo ng mga maligno, impacto, diwende, manananggalo, ano paman, isigaw mo lang ang pangalang Jesus. Alam nila eh. At subok din natin yan sa Ministry of Deliverance, the power of the name of our Lord Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nga natin, Lord Jesus, I worship you. I praise you. So sabi diyan, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. Basahin natin yung huling salita. Sabi dito, for you have magnified your word. What? God's name is powerful. But because of integrity, hindi sisirain ng Diyos ang kanyang salita. Dahil nakasalalay dyan ang kanyang pangalan. Kaya pag sinabi ni Lord, pagpapalaing kanya, pinanghawakan mo. Para kang bata na nampalataya ako, talaga, pagpapalaing talaga ako. Ang nakataya dyan, pangalan niya. Sabihan mo nga ang iyong katabi, may integrity si Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. That is why, do not underestimate the Word of God. Amen. Huwag kang papayag, lilipas ang buong isang araw, wala kang natanggap na pangungusap kay Lord. Na habang ikaw nagbabasa ng devotion, Lord, speak to me. Upang panghawakan ko yung salita mo na yan, Lord. Mananampalataya ako. And then, i-challenge siya ng reality. Sabihan mo yung realidad. Hindi ako naniniwala sa'yo, mas naniniwala ako kay Lord. Kaya nga si Shadrach, Meshach, Abednego, nung pinatawag na sila ni King Nebuchadnezzar, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, nag-utos ako, pag narinig ninyo ang musika, lahat kayo ay magpapatira pa at sasamba sa aking pinatayong estatwa. Alam niyo, sabi, integrity. God's word is inseparable from His integrity. Look at this. To doubt His word is to doubt His very being. Pag pinagdudahan mo ang pangako ni Lord, ang pinagdudahan mo si Lord. Anong pangako sa iyo ni Lord? Paniwalaan mo yan. Amen. Hanggang sa dumating ang point na para tayong mga bata sa pananampalataya. Pag sinabi ni Lord, alam ko gagawin to ni Lord.
sa buhay ko. Amen. The oneness of God with His Word means that every promise is backed by His throne, His authority. Every scripture is alive with His presence. Kasama ang presensya ng Panginoon sa bawat pangungusap. Kaya pala ang pangako ng Panginoong Jesucristo, I will be with you. Bakit sinabi yun ng Panginoon? Kasi ang sabi niya sa mga disciples, teach them to obey everything. Then, surely, I am with you always. Pero kinakailangan, matutunan mong mag-obey sa kanyang salita. Pag nag-obey ka sa kanyang salita, surely, I am with you always to the very end of the age. May mga Christian kasi pinanghawakan yon. The Lord will be with me always to the very end of the age. Dali lang. Ang utos sa mga disciples, teach them to obey everything. And surely, I am with you always to the very end of the age. Eh bakit? Kasi ang binitawan ni Lord na salita niya, utos man ito, instruction man ito, pangako man ito, nakasama si Lord dyan. Nakataya si Lord. Amen. To embrace the Word is to embrace God Himself. So ano dapat natin gawin? Receive the Word. Not as a mere text, but as a divine encounter. Na every time you are receiving a word from God, nabasa mo sa Bible, hilingin mo kay Lord, Lord, kausapin mo ako. I want to receive this word. At itrato mo na yan ay encounter mo kay God because you cannot separate God and His word. Amen. Then believe the word with the fullness of your being. Paniwalaan mo na yung buong kalamnan mo, buong pagkatao mo, isipan mo, puso mo, paniniwalaan yon. Kaya magre-reflect pati sa iyong mga salita. Prayer, the word, until it reshapes your reality. Bakit mababago ang reality? Because reality will obey. Reality will obey God. Dinideklara mo yun eh. Walang magagawa ang reality. Susunod siya. Magtatagumpay ka. Sasagana buhay mo. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, congratulations. Payayamanin ka talaga ni Lord. Lalago ka spiritually. Amen? Lalago ang mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Walk in the Word until your life becomes a living testimony of God's unfailing integrity. You will be my witnesses. And before we end, I want to share one important truth na pwede natin panghawakan sa umagang ito. Listen to the voice of God. Maring ikaw, nandito ka ngayon, may natanggap ka, may pinanghahawakan ka, na pangako ng Panginoon, good! But this morning, I want to share these important truths coming from the Word of God na pwede natin panghawakan. Pwede bang basahin natin? Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. Read. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety,
to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Kahit mga demonic spirits, wala magagawa. Why? Because the Lord will display you. Remember, God's word is His integrity. Basahin nga ulit natin. Verse 10. Read. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Bakit magkakaroon niya ng katuparan? Dahil mahusay ka? Magaling ka? No! Magkakaroon niya ng katuparan dahil ang tumupad niya ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga pag tinuloy ninyo ang verse 20, 21, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Look at this. To Him be glory in the church. Alam niyo ang gagawin ng Panginoon? Gagawin niya ang church na display center so that He will be glorified. I-display ka ni Lord. Gagawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Walang magagawa. Even principalities and rulers. Kasi matagal na ang plano to ni Lord. And in these last days, tutuparin niya ng Panginoon sa buhay mo. Because His word is His power. His word is His integrity. Last verse. Isaiah chapter 2 verse 2. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready, read. In the last days. Prophecy ito sa Old Testament. Sino dito naniniwala we are in the last days? Amen. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. In the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest of all. Kaya pala ang pangako ng Panginoon, you will always be at the top, never at the bottom. You will be the head and not the tail. Kaya mo bang tanggapin yan? O titingin ka sa reality? Maniniwala ka sa reality. Pero pag naniwala ka sa sinasabi ng Panginoon, even the reality will obey. Your situation will change. Amen. The Lord's house will be the highest of all, the most important place on earth. It will be raised above the other hills, and people from all over the world will stream there to worship. Kaya pala inutusan ng Diyos ang church to go and preach the gospel to all creatures, to go and make disciples of all nations. Ang gagamitin ni Lord to win the world is none other than the church. Kaya aayusin ni Lord ang buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Payayamanin ka ni Lord. Subalit kinakailangan yakapin natin, paniwalaan natin, ipahayag natin, lakaran natin ang kanyang mga salita.